Um, for today, I'll be doing my second level assessment and continuing where we left off. So for this procedure, I'll be asking you a series of questions, and you can answer these questions, and it relates to your problems during our last interview. So, first question is: have you noticed any changes in your family health or energy levels that you think might be linked to your current eating habits? Hmm, siguro, ngayon kasi medyo hindi kami masyadong naglalabas. So, alam mo yung mga motor skills ng kids, it doesn't decrease kasi mas increase nga. Pero if related to health, I don't think it highly affected kasi hindi naman naging variation yung health namin sa energy ng boys pa. Yeah. Makulit sila. Makulit pa rin sila hanggang ngayon. So, sa mga kinakain nila, maybe, di lang reactive yung body nila. But compared, dahil sa changes na, yung considering na may mga issues sa mga, parang access to food. Medyo yung mga kinakain nila ngayon, medyo, less nutritious. So, masasabi less nutritious. So for the second question, do you think it is difficult to access affordable and healthy fruits and vegetables in your current neighborhood? Yes, it is. Like, example, ngayon, gusto kumain ng kamote ni Zizi, yung youngest baby ko. Kailangan pang ni Ate Jaya, ni babysitter, pumunta sa, she needs to walk, ilang blocks away from here. Like, maybe like 8 houses, big houses, away from here. And that's, aside from that, that's outside the road pa. That's the nearest, vegetable stand, fruit stand. So, walang closer to it. Kasi we live in a commercialized area kasi. Yeah. So, hindi siya parang yung area na lahat makikita mo in one stop. Yeah, Manila. It's compared to where we live, yung sa hometown namin. In Zamboanga, although medyo malayo din naman doon. However, may mga small stores din kasi sa amin na nagtitinda ng gulay tsaka vegetables, which is closer sa bahay. Kahit di naman kompleto, pero alam mo yun, you still have the options to go healthy kasi nga available din siya sa mga nearby houses. Unlike dito, we only get one like supplier of vegetables and fruits from one stand, which is yun na nga, malayo. Sa kabilang road na nga siya, lalakad ka pa ng medyo pagkalayo. Like it's mga siguro 7 minutes walk, ganun, from here, di ba? Yeah, that's true. So for this second problem, do you believe that delayed salary payments and high healthcare costs are affecting your family's ability to stay healthy? Very much. Practically, these days, we cannot move a lot without money na. Considering the amount of food that is available, minsan nga, di ba, it's present na kapag yung food is like transported to an area, it's way expensive kasi nga may transfer fee or ano bang tawag nila dyan, like may delivery fee, shipping fee, ganon. So, syempre, it's reasonable for the stalls to add money. Kasi syempre, yung add the price dun sa item. Kasi gano'n naman talaga. Para meron din silang income nila. So, malaking factor talaga ang money ngayon. Kaya nga, if wala kang money, parang thankful lang ako na I have a job kahit delay yung money namin. Ganun. Pero kapag, as much as possible, no, wag sanang ganun yung mga payment schemes ng whoever employer ng mga tao. Kasi, ako yung first person, parang direct person ako na naka-experience na sobrang delay
At ang daming adjustments kasi hindi lang naman food yung needs mo. Yeah. May mga clothing, medicine, ganun pa na kailangan mong i-consider that also affects the health of your kids, yourself, not only food. So basically, yung money is the machine, parang tool na ma-achieve mo yung good lifestyle, good healthy lifestyle, or whatever lifestyle that you set up for yourself. Ganun. Yeah, it's almost becoming a necessity. Very, not especially almost, but it is really. Kasi mahirap gumalaw sa isang place without money. Let's just admit it. Na parang hindi man tayo sobrang money driven today. Pero, practically, money talaga yung parang pag wala kang money, di ba parang ang hirap-hirap mag-go by sa isang araw. Kasi kung may mga needs ka, may mga kulang ka, may gusto ka, money lahat ang kailangan. So for this other question, have you experienced situations where someone in your family needed medical care or medicine but couldn't get it due to financial constraints? Oo, dumaan din kami sa ganyan. Nung nag-hive si Zizi, that was like few months ago, siguro 3 or 4 months ago. On ano na yun, kasagsagan na yun sa delay ng money ko. Tapos, we're somehow grateful of the free healthcare services ng barangay, yung sa health center. Kasi they were somehow able to provide us medicines na available sa kanila. Kasi di naman lahat ng mga barangay health centers kompleto yung mga medicines. So sana yun din, i-add ko na lang din sa government na they would maybe probably check the inventory ng medicines nila kasi that time kulang din si Zizi sa antibiotic. So I have to buy the antibiotic from over-the-counter pharmacies. Pero di naman sa negatively, pero masaya din naman ako kasi some of the medicines na available sa kanila, they were able to provide. So, yun lang din. Na-experience ko na din yung mga ganyang time. And, other than that, wala naman na. Ngayon lang, kasi ngayon, due to the delay of my pay. Ayun na, wala na. So far, thank God, wala naman sila nagkasakit ng sobrang alarming din. Oo, na I need to seek for medical aid sa labas kasi lahat naman naging home remedies lang ganun. Okay na sila din sa mga ganun. So far yun lang din ang experience mo. Okay, so there's another question. Have you made any efforts to improve your family's diet, such as finding new markets, planning meals differently, or using like delivery service? Hindi talaga kasi kami fan ever since ng like delivery. Kasi una sa lahat, costly. Yes. Second is, hindi mo alam kung paano yung preparation ng food pagka delivered siya. Although, sabihin na natin may mga brand names na yung mga food. However, yung nutrition content niya, hindi mo talaga alam. So, mama kasi ako I'm a fan na mahilig talaga ako sa mga healthy. Sometimes we do cheat days. Pero most likely, batak din yung kids sa foods na vegetables. Yung baby pa sila, yung mga fruits. Yung baby pa nga sila, ang first meal nila is not Cerelac, but yung parang steamed, like carrots na masyadong minins, or parang masyadong diniktik, ganun. Ganun yung food nila. Dati masipag talaga ako magawa ng ganun. Ever since nung bata pa sila. Kasi parang whatever you put on your kid's mouth, makikita mo kasi yung results sa paano sila sa body. So, kung ako lang, like, if ever ayoko naman din maging deprived mom. Kung way of eating ng kids ko,
siguro mga 80% nila healthy foods. Tapos mga siguro mga 10% sweets, 10% junk. Ganun siguro yung masabi kong fraction ng food ng kids na ideal para sa akin. Kasi I want the kids also to live the kid life. Hindi naman. Although, alam mo na, marami din naman parang alternative yung mga vegetables, fruits. Sabi nga nila na parang kailangan, kaya mo naman gumawa ng parang candy out of fruits. Ganito, di ba sinasabi nila? Pero yung sa akin kasi, considering din the lifestyle na I have to find work, ganyan, parang may time din ako na dapat kailangan ko din gumalaw-galaw sa bahay. So, hindi siya, it's impractical for me to have all the time to prepare healthy foods and convert it to candy, sweets, ganyan. So, syempre gusto ko rin balance din yung, parang, just to live by, balance din yung kids ko. Sa ano na lang available, as long as, not too much, kasi naman, pag hindi naman too much, pag too much naman, di ba hindi naman pwede sa kids. So, parang ganun lang siguro yung fraction niya, like, healthy, maraming healthy, tapos medyo konting junk, kasi syempre, ayoko naman i-deprive yung kids. Tapos sweets, ganyan na little. Kasi they're kids, like, ano mo naman yun. Gusto din naman nila mag-kids. Di naman sila, siguro, grabe naman din ako kung masyado lang, wag ganyan, kasi nutritious, ganun, bawal. Hindi ako, ganun, ako, parang cruela naman masyado, kaya, I will let them live knowing and recognizing candies din, junk food din, pero not too much. Ganun. So, in this portion, have you taken any steps to manage the financial strain, such as seeking help or adjusting the family budget or additional sources of income? Yeah, seeking help is not an option. Yeah, For 'cause me, you I don't want don't- to put burden Ayoko, I don't wanna put burden to anyone from my family. Even though they offer sometimes, there are times that I refuse, sometimes I take it. Depends on the situation, kung gaano ako ka-uptight na talaga sa situation. Sabi ko, walang talaga sa pera, wala nang source, so I take it. I accept offers na nila mag-help sa akin ng financial ways. Budgeting, we always do that kasi nga, we're adjusting in this new place. I don't know access here kung saan makuha yung ganito, ganyan, like I've said yesterday, na parang mahihirapan ako bumili dito, dyan, ganon. Kasi nga hindi ko pa alam dito. So, adjustment ng budget namin, yung allocation niya is I'm not as magastos as I was in my hometown kaysa dito. Kasi, another factor din is pataas yung cost of living dito compared sa amin. So, yung adjustment ng budget talagang andun siya from the time we came here. Tapos, other income, yes, is the main option that I parang went to. Kasi, naghanap-hanap talaga ako ng mga clients. Kasi, nga sabi ko, I'm working sa VA workspace. So, naghanap-hanap din naglaga ako ng clients ko na makaka-support din sa amin financially. Kahit nakakapuyat na lagi kang nag-work. Pero, alam mo na, that's life. Like, what else are you gonna do if you're not gonna better your kid's life or your life, di ba? Parang we work naman. Everyone has their struggles. So, ito yung struggle na meron ako. So, I live by it. And one solution is to find other clients. Kasi naman, di ba, parang aasa ka sa ibang tao to support you, or maybe option din na baka umutang ka, babayaran mo lang soon, pero ang hirap naman kapag ganun ko lang mabubuhay, parang parang ano pa na siya, it's like not a solution, it's like another problem, like patching to other problems. So might as well parang work hard for whatever you don't have now. Yeah, since you're sacrificing a lot of your time just to provide. Alam mo, the health na lang din. Kasi alam mo yun, being a mom and a dad is not easy. Sometimes nga, di ba, nagre-reklamo na yung mga mommies na ang hirap na magpalaki ng anak. O imagine, moms, parents, single parents like me, like, we have to raise the kid at the same time, find work. Tapos, alam mo, dapat you have to make sure that your kids are growing up as good boys, di ba? Parang, ang dami naming, we're juggling a lot of roles, but, I don't complain. Kasi, I don't like it any other way. Parang gusto kong ganito yung life namin. Kasi,
I wanna see my boys grow up with me, ganun, under my supervision. Kasi, parang, I don't want them to, parang wala, alam mo sa mom, lahat naman ng moms, guilty yun sila, na, naiisip nila na, nobody can raise their kids as better as they can. Kasi, ewan ko lang sa mga iba, siguro may mga iba na immature, but, alam mo, pag ako, parang, gusto ko yung mga kids ko talaga, parang they grew up closely sa akin. Para mas magabayan ko sila, not only becoming good, not only that they become good boys, pero para makita ko din kung ano yung mga paglaki nila, ganun, pati paano yung health nila, or paano ba sila ugali nila, ganun. Parang, may mga little milestones nila, gusto ko, hindi ako. Kaya, parang I'd rather like adjust my whole, like, alam mo yun, parang revamp my whole life para, sa kanila, para mas pabor sa kanila. Rather than like, alam mo yun, parang magtitiis-tiis lang ako sa mga shit, tapos sa mga things, tapos hindi ko sila nakikita, hindi ko sila nakakasama, ganun. I'm that type of mom. Okay, so for this next question, what challenges do you encounter when trying to access medical care or buy necessary medicines? Are they mostly financial or logistical? Like you're trying to transport this medicine from this place to another, or is it related? Financial, as of the moment, financial. Para sa akin, yung factor. Pati yung talaga, di man logistics. Kasi, meron naman tayong madami namang pharmacy around. Lalo na sa may bayan, ganyan. Sa baba sa lumin, meron din, diba? Kaso yung, nga lang, like, financial kasi parang, minsan mahal. Tapos, alam mo yung parang amount ng vitamins even ngayon, mataas na din siya kahit yung parang food supplements na sana to prevent sickness, mahal din. Parang siguro, I think that goes out to government people or whoever na maybe they would like create projects that are available for the people, not only like seasonally but as frequent as they can. Parang, kasi yung mga ibang tao kasi, gladly, hindi naman din tayo na sobrang remote na area. Pero yung mga iba kasi, they don't have access to medical aid talaga. Hanggang sa parang iniinda na lang nila. Tapos, they don't have money din. Tapos, sometimes, yung mga iba, hindi din yan nila alam kung ano talaga yung mga totoong findings nila. Diba? So, di ko alam. I don't know how far is Department of Health or mga government officials who's officiating projects like this on their parang implementations in terms of health. Pero sana, mas visible ba sila? Yung parang nakikita mo sila lagi na yung mga project implementation nila considers health para sa society, sa people. Kasi na-free siya. Yun sana. Kasi lahat naman tayo kasi hindi naman tayo nakakatanggap ng money all the time. Not everyone is fortunate enough to find money. So, pag sa akin ngayon, financial. Ganyan. Hindi ko afford na ngayon na lagi kaming pupunta sa pedya ng kids kasi I'd rather like spend money for our food. Ganun. Kasi nga, I'm really tight in budget. Tapos, hindi ko din kaya kumuha ng health insurance for the kids kasi nga, we'd rather have the money spent for other aspects ng life namin. Alam mo, yun yung parang privileges for health. We can't go to it just yet. Kasi nga, yung financial aspect namin, hindi pa siya stable for now. So, yun lang. Parang, I hope that government people or the healthcare people or whoever is responsible, they would reach out to people like me or the rest na ganun na hindi nagsasalita masyadong discreet, ganun kasi
na parang ano yun, mag-invisible lang talaga sila sa mga healthcare projects nila. Ano sa mga people, sa community talaga in general. Hindi lang naman sa akin or sa people. Sa mahihirap, but in general, alam mo. In this question, when trying to choose healthier foods, what problems do you usually what problems do you usually face, such as budget constraints, availability, or cooking time? Availability talaga yung dito sa atin kasi like I said, nasa malayo pa kasi talaga yung mga access to like fresh foods, vegetables. Ang mga meron lang kasi close by canned, processed, Processed foods. ganun, junk foods. Kasi nga sari-sari stores, although they do have meat in portions, Yeah. pero yung parang would you always like buy food na It's always in ganun every time? So yung parang yung varieties ng nutritious foods natin limited siya. So I think access to food yan. Sa time, okay na naman. Sa lifestyle ko ngayon, kaya lang muna namin. Tsaka may babysitter din ako. So, yun. Tumahit na. Ano na yun? Ikakat lang yan. Magpunta ka kailan, no? Carmela? Hindi, magbili mo kaya pa konti. Anyway, 100 ka. Meron na. Yun, parang access to food. Limited kasi masyado yung nasa around natin. Unless you're a fan of like hotdog na lang every time, ganyan. Kasi may mga tao naman ganun na they're just fine with it. Kami, minsan parang napipilitan na lang din kami due to the access of, like parang poor access of food. Napipilitan na lang din kami mag-hotdog, mag-ganyan. Wala kaming choice kasi kapag paminsan yung mga stores na yun, minsan sarado pa, di ba? Parang yun yung access natin, masyado siyang limited to none. In this question, how has the current food situation affected your children's eating habits or health? Are adults in the family experiencing any physical or emotional impacts due to this? Impacts. Like I mentioned, I cannot like see the visible effects sa kids or impacts sa kids because they're built energetic talaga. Alam mo na kids, like pero ba tawag dyan? Pumayat sila a little yung nandito kami. Kasi, nandun sila sa Zamboanga. Masyado silang hilit ko. Pero maybe they're just growing up kasi medyo tumanda din sila dito. I cannot really say what factors it falls under. Pero pag sa akin, personally, ganun, mas tinatamad ako dito. Masyado mababa yung energy ko dito kasi nga, di ba, parang wala akong masyadong ginagawa. Tapos parang there's no activity. Tsaka, isa na rin yung parang mapagkain kung ano meron ganun po. Nag-o-opt ako sa mas masarap kaysa sa mas nutritious. Kasi nga kapag mas masarap kasi kapag gusto ko man kumain ng ganito. Tapos yun yung malapit, meron ganyan. Siomai talaga kasi favorite ko sa baba. Yung masarap. Yung fried chicken. Oo, ganun. Naiinis ako sa sarili ko kasi sobrang favorite ko yung siomai. Tapos tinabi nila sa atin. Tapos yung, hindi naman dapat ganun. Although, may meat yung siomai na hindi healthy na parati kang ganun yung kinakain mo. Pero yun nga, nafe-feel ko weak ako dito kasi nga parang maybe because of the climate, I don't know. Pero yung pag-feel ko factor yung kinakain ko kasi medyo oily ang food namin dito kaysa doon. Tsaka, ewan ko, there's a way of cooking. Pag gusto namin bumili ng instant ulam, there's different way of cooking ng Luzon people with Zamboanga people or Mindanao people. Para kasi kayo parang savory na ma-oily. Ganun yung the way of cooking nyo. Tapos parang, I think, hindi man ako biased, masyado akong hater ng Luzon, nandito naman ako. Pero, mas fresh kasi talaga yung food namin kaysa sa inyo. Kasi we have access to seafoods, we have access to poultry farming doon. Unlike dito kasi sabi ko nga sa'yo, nasa municipal tayo na masyado siyang commercialized. Madaming restaurant. Oo. Unlike pag doon tayo tumira siguro sa mga Amadeo, Indang, ganyan, sa may mga
siguro mga ano ba, saan pa ba yung parang mga June parte sa mga Mendez, Trece, siguro may mga parang may mga poultry farms pa din mga ano. Although may naman siguro dito, hindi ko lang talaga alam. Pero more on visible kasi sa atin mga buildings, commercial, ganun, di ba? So, wala siya masyadong mga poultry house, piggery, ganun, wala. Sa amin ganun, marami. So, parang if you want to eat like this, so sige, magkatay tayo, ganun. Kung may kung gusto mo may binibilan nga kami dati doon. May kami doon, may parang palengke, ang tawag namin Magay. Tapos, every morning, kapag 6 o'clock ka doon, namamalengke doon, kakarating lang talaga ng mga truck ng isda, galing siya sa pag-fish. Oo. May isang access din kami with fresh foods, like, doon din sa Magineng ng mga shrimp, hipon, shrimp, pusit, ganyan, mga fishes, crabs, ganun. As in, sobrang kakarating lang ng truck nila kasi galing huli. May isang option din kami, nasa tabing dagat talaga kami bumibili. May mga kumukuha kasi mga samal-samal doon. Nagfi-fish kasi sila. Tapos binibenta nila sobrang mura kasi nga hindi nila alam yung sobrang laking value ng pera. Gusto lang talaga nila makakain. So, minsan parang bumibili kami dati ng Josh, ng mga like shrimp, ganyan. Mga nasa 100 pesos lang, sobrang dami na. Tapos ang fresh nun kasi hinuli lang nila, ganyan. Ganun sa amin, kaya parang yung access namin sa food doon, mas mura at saka mas accessible talaga lahat ng mga pagkain doon. Kaysa dito, kasi dito tinan mo, minsan nga, sinubukan ko nang natutong kumain ng tilapia, hindi ko kaya kasi talaga kumakain ng tilapia. Pero hindi ako kumakain ng tilapia kasi pag dun sa amin parang hindi namin siya kinakain. Parang, hindi ko man nakikita ang tilapia. Iba-iba kasi fish sa amin. Kaya kung uwi kami ngayong uwi namin, kakain ako ng sobrang madaming seafoods kaysa ng mga chicken, pork na kakain ko lang dito lahat. Beef, ganyan. Pag uwi ko sa bahay, mag-aano talaga ako ng seafoods. Kasi ganun siya ka-fresh sa amin. So, mga vegetables, kinukuha ko lang sa mga side-side. Mga kapitbahay kasi kami doon na allowed kami magtanim-tanim. Hindi siya hindi siya ganun dito. Kasi dito parang ang dami ng garden, ganun. hindi nila pina-prioritize yung vegetables. Ewan ko lang kasi hindi man ako masyadong magala, pero ganun. I don't know if I make sense na, pero mali ko sa ibang bahay kasi din farming, mini farming din sila. Pero mostly kasi sa mga bahay na binivisit ko dito, greenery, mga plants, mga flower, hindi siya masyado. Doon sa amin, mga kapitbahay ako, sabi ko, di pwede pahinginan, ganito mo, nahihingan ka lang, ganun. Fresh pa yung galing pitas. Ganun. Dito din naka-apartment din tayo. Hindi rin ako pwede magtanim na lang bigla sa harapan. Hindi naman yan akin kung sinagasaan. Tapos yung yung pechay ko. Di ba wala? Ganun. Yun din siguro kasi hindi ako nakatira sa bahay namin dito. Ganun. Yun. Haba ng sagot ko na yun. Kunti lang ang tanong mo. Okay. Pero madami kang makukuha sa mga sasabihin ko. Madalan kasi ako. Ita-transcribe ko pa. So, it's habang natin sa okay, next. Kasi pag tag-tiktak mo lang yung mga make sense, ganun, ilagay lang mo lang sa mga answer mo. Ito sobrang haba. How have your children or other family been affected emotionally or physically by the stress of delayed income or limited access to healthcare? Emotionally, wala naman. We're very happy from the very beginning because we cultivate the environment sa bahay na hindi dapat mag-revolve around money or finances. Yung paano namin i-treat ang each other or paano namin i-deal yung whole thing. Lang siguro, yung parang recreation part nila, hindi kami masyado nagala dito. So, na dapat parang part na din siya ng psychologically. Kasi, lagi kami nasa bahay. So, it would have been better if maayos yung pay ko. We could have went to other places na, alam mo yun, para maka-unwind kami. Ganun. So, but overall, hindi naman siya ganun kalaking factor na naka-affect sa amin dahil wala akong finances. Ang akin lang talaga kasi,
we could have like bought more wants than needs. And nangyayari kasi ngayon dahil sa delay, I have to, I have to adjust my budget. Mas maraming wants mas maraming needs ang nabibili kaysa sa wants. Kasi dati kasi sobrang kasi ako, hindi naman ako sobrang mayaman pero financially abundant ako dati nasa Zamboanga ako. Kami lang din naman. Tapos dun pa nawala ako masyadong mapuntahan. Dito nung nandito na kami na dapat sana may mapuntahan kami, dun din nag-delay yung sahod ko. So dun lang siguro, yun lang yung time na yun. Psychologically lang siguro yung magiging factor. Kasi para medyo hindi masyadong masaya naman ang kids dito, may mga ganyan, may mga other accesses naman, alternative. Pero could have been better if mas na-explore namin yung whole place. Ganun. Mas happy siguro sila, ganun. Pero hindi naman namin yung masyadong napapansin talaga. Kasi yung finances are just, ngayong bata pa sila, hindi siya mahirap i-explain sa kanila. Kasi sa whole background ng paano mo i-run yung lifestyle, hindi naman sila masyado nakikialam pa kasi hindi pa sila teenagers. So medyo hindi pa nila naiintindihan. Lang talaga, emotionally wala siyang sagasal sa masyado. Basta ang kanila lang talaga, they would like to buy their cravings. Yun lang talaga. Like, konting lang siya, konting adjustment lang sa ganun. Ngayon hindi ko masyado nabibili. May mga gamit silang gusto, hindi ko masyado binibili kasi we prioritize yung needs. Ganyan. But overall, hindi siya masyadong naging malaking factor that affected us like holistically. Wala. Goods lang kami. Kahit may financial problems kami. Ngayon, kasi, yun nga. Basta we stick together. Like, it's better na magkasama pa rin kami kahit ganito. Kasi, naging option pa din sa kanila na umuwi na lang sila dati pa. Din sa mom ko na mas maayos yung nila dahil nga ganito yung sweldo ko. Ayaw din nila. Kasi nga, gusto nila na dito kami. Na we stick together. So, it doesn't matter if ganun. It matters only when we can buy our needs na. Doon na siya nag-come in na parang nakaka-apekto na siya sa lifestyle namin or sa buhay namin. Pero pag normal days, it doesn't matter. Okay. For this question, in what ways has this dietary issue impacted your family's daily routines, mood, or interactions of home? So far, nabibili pa man namin yung angkop na nutrition or dietary needs ng kids. Hindi naman, we're on a balance man despite of the financial namin. Hindi mo kami sobrang naghirap kasi we have other means. Pero yun nga, mga adjustment kami compared sa hometown namin. Pero wala naman siya naging effect kasi so far, I try to meet the needs ng kids na, example, ngayon, nag-chicken kami, tomorrow, let's eat gulay, ganyan ba? Parang, we still balance the whole thing. Yun nga lang, may mga alternative foods lang na, unlike dati, sobrang, alam mo yung pag, kunyari, parang gusto mong pagkabukas, gusto mo sobrang, something. I need help with what? with something. I cannot get my Lego. Where? It may not there. You go get it na. I'm trying. Wait, Kuya, wait! Can you guys go inside? Parang for example, di ba pag nasa Zamboanga kami, pagkabukas gusto namin maging healthy, bibili kami ng yung full ingredient chapsuy, ganon. So sobrang kompleto ng foods, kompleto ng gulay, ganito, kay may mga carrots, may mga cabbage, sayote, lahat. Talaga siya, like full course siya, ganon. Pero dito kasi, just so you could like supply still yung part na dapat nutritious na kinakain ng kids. Kakain na lang ng gulay, pero yun lang, basic gulay na lang, ganon. Ganon yung naging adjustment namin. Pero, hindi naman namin siya masabi na sobra talaga siya naka-affect sa amin, like emotionally and all that. Kasi, yun na nga, we make sure that there's a balance between like eating meat, junk, healthy, sa sa dietary intakes namin. 3 kami, 4 pala. Dumaan pa si Zizi sa video mo, nga nagsasalita. Kasi kakamo siya naka-brief pa siya kasi nga may fever siya. May fever pa rin siya. Wala na. Ngayon okay na siya.
tumubo yung ngipin niya. Kaya pala siya nagkasakit kasi tumutubo yung ngipin niya. Eh, wala, di ba, open, close yung gums niya. So, wala siyang parang access to grow. Oh, So, yung parang, ngipin. hindi siya tulad kay Lilo na malambot yung gums na parang pwede lang lumabas yung teeth niya freely. Ngayon, lumabas na yung white ng dito niya, oh. Kasi, yun lang pala yun. Tumutubo lang na, ano siya. Like, fever talaga siya. Kasi ganun yung babies. Like baby talaga na parang, wala talagang, parang, ano talaga siya. Wala talagang ngipin. Kaya yung mga baby, di ba, pag hindi ko lang familiar ko pag mga baby, pag panganak siya. Pag ilang months ganyan, lumalaki. Pag mag-grow ng teeth nila, nagkaka-fever sila. Na ganun si Zizi. Hindi ko nga din na matanda na siya. Eme-eme sila. Hindi na siya baby. For this last question, has this financial and health situation influenced your family's relationships or sense of stability or overall well-being at home? Financial, no? Relationship with my parents is fine lang naman. It doesn't revolve around finances din talaga. Pero, yun lang yung expectation nila siguro sa'yo. Kasi you've never gone through the same situation in the past. So, ngayon lang din ang parents ko nakakita na parang hindi ako masyadong naglalabas. Although I don't give them money na. Kasi, ano naman sila. Well-off yung parents ko. Kaya naman siya. So, hindi ako nagbibigay ng pera sa parents ko. Relationships with money, yun lang din. Parang ang akin kasi ngayon, sa lahat ng situation ko, no, may it be like food, health, money, finances, or whatever aspects na pinag-adjustan namin, wala akong grudge to how I am right now. Although parang medyo mas naghirap ako dito kaysa sa hometown namin. However, yung akin lang talaga, parang yung ko lang talaga, yung naisip ko lang talaga, it could have been better if may money din ako. Para, mas nagagawa namin yung gusto namin. Alam mo yun. So, wala siyang masyadong malaking effect. Pero, meron lang parang a part of me na sana, gano'n. Sana maayos siya. Kasi, sana pumunta pa kami sa ganitong places. Sana mas nabili pa namin yung mga ganito. Sana, ganun. Yeah. Anything wouldn't be a problem kung may pera ka kasi. Ngayon, parang sinasabi nila na parang, pero syempre God din. Pero alam mo yung pag financial aspects, mas masaya kasi yung parang, mas nakukuha mo kasi yung mga needs mo, wants mo, whatever you need in life, with money. If you have enough money. You can fulfill your wants. Oo. Not naman sobrang daming money. Pero, alam mo, we live in a simple life. Hindi naman kami magkanto ng mga kids. Ang amin lang kasi talaga, like, could have been better if my financial status is same or even better than I was there in my hometown. Pero sabi ko kasi, it's fine na ganito kami. Kasi natuto din kami mag-adjust. Una sa lahat din. Dati kasi sobrang gastos ko nung nandito kami, masyado din ako nag-adjust. Natuto din ako na, ay, mabubuhay lang pala ako, no, 2K lang pala yung pera ko. Yung ganyan, nakaka-grocery lang pala ako na parang 3K lang pala, kaya lang pala. Kasi dati grabe yung parang mag-abot ng 5K, 7K, nag-grocery pa lang ako. Wala pa yung mga palengke, ganyan na. Ngayon, parang 5K siguro na lahat. Natuto ba ako talaga mag-adjust? Kasi parang win na din. Kasi kung hindi ako nagdaan sa ganitong the whole time siguro na talaga ako, gastos ako. Pero pag sagasa, parang emotional, psychological, may lahat ng mga naging effect niya sa money matters, financial matters. Wala. We see to it na parang we always look at the bright side na it wouldn't be a problem. It will become a problem lang kung may nagkasakit na. Ganun, hindi ko na alam saan nakukuha ng money ko, kailangan ng sobrang laki. Pero so far, wala naman ganun. Yun lang. Pero pag like parang sa needs namin or wants namin, always lang naman nakahanapan ng paraan. Yun lang, sana. Huwag na sana tayo nag-iisip kung paano hanapan ng paraan kung enough. Yun na. That is all for our interview for today. Okay. Thank you. Welcome.